Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa. Sa loob ng 2 dekada mahigit, halos araw-araw po sa programa ko Wanted sa radyo, Monday to Friday, nakakatanggap po ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you, lahat kayo mga pulis dito, kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan, to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob. Ang siste, the truth is, masakit na katotohanan, sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin, I'm just talking about doon sa mga abusado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay, at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao. Karamihan po na inyo pong inaapi, nilapastangan, sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wanted sa radyo, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit. Walang pinag-aralan, pinaplantahan ng ebidensya, pinagtitripan, pinakukulong ng walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng 5 pulis na may bitbit na Armalite. How can that happen? At payatot, I'm sorry kung nakikinig yung taxi driver ngayon. Payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-Armalite, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko ng isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyang, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga pulis dahil ba't pumapalag, kinulong, direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible. Pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa tsapa. And of course, mas marami ang mga mababait, matitino. Dahil sa tsapa. Dahil may sa katuparan na yung kanilang pagiging bully, kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the tsapa. To prove to the world that they are somebody to reckon with, that they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulungin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban na maliliit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito sa baba dahil kayo nagsisinungaling. Hindi kami papayag, ang Senado, na gagawin nyo kaming katatawanan tulad ng ginawa nitong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay naging-pag-usap sa mga resource persons dito, lahat ng mga pulis ay nakayuko, ngising aso itong si Arabejo.
at nakuha pang magsinungaling at gagawin kaming parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawing tanga rito at hindi kami papayag, especially si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pang-aapi sa maliit nating kababayan, hindi na po obra rito. At hindi niyo po pwede kami paikutin dahil meron po kaming dating Chief PNP na si Senator Bato de la Rosa, and andito po ako na alam ko po mga karakas ninyo, just like the back of my hand. And lastly, kanina duman sa tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Sermonia, like I said, who's been my friend for a long, long time, and he's been a very effective PNP officer na maraming beses na akong lumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong pulis at agad niyang natutugunan. At mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong pulis. And I commend you for that, General Sermonia. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakaganito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa paglalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Totoo yan. May mga police operational procedure. Pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit? It becomes the culture, the norm? Or the leadership? Colonel Alan Umipig, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusadong pulis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka at mabait ka. Hindi ka abusado. You did your best, sabi pa nga ng isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila na i-paraffin test yung mga suspect na mga pulis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader dapat is makulit. Mayat maya, paraffin test yan. Pag sinabi na hindi pwede, paraffin test yan. Otherwise, sasampang kita ng kaso. O paraffin test yan, nag-yes sir, and then kinabukasan, paraffin test na ba? Or after a few hours, paraffin test na ba? Mayat maya, pina-follow up mo. So, sa hearing na ito, marami akong katanungan, pero for now, ipapaubaya ko muli sa aming chairman, si Senator Bato de la Rosa, to proceed. So, Thank you, Your Honor, Senator Tulfo, for that reminder. Rinig mong, Chief Investigator mo, nilalaro ka lang, may instruction ka, ayaw mong sundin instruction mo, kasi sinusunod niya yung kanyang judgment call. Ano bang judgment call doon sa instruction? Very, very clear yung instruction mo. Dakakahon ang instruction. You do this. You do that. Ngayon, mag-exercise pa siya ng judgment call. Ganun na palang police natin ngayon. Hindi na sumusunod sa chain of command. So, mayroong breakdown of discipline. Kung ako ang hepe, nalaman ko hindi sinusunod yung instruction ko, itong investigador na ito, nandoon na ito sa ARMM ngayon. Nandoon na ito, pinapatapon ko na ito sa Basilan, Tawi-Tawi o sa Maguindanao. There's no place in this organization of people like that na hindi marunong sumunod ng instruction. Kaya we are a uniform organization because we are structured. We follow the chain of command. And you are on top of the chain of command as far as Nabutas City Police Station is concerned. And all others must follow. Whether your decision is correct or not.
follow orders, ask questions later. Rabio? Ha? Baka nakalimutan mo, naka-uniforme ka, ha? Hindi porke investigador ka, hindi porke chief investigator ka ng istasyon. Minamaliit mo lang yung hipe mo na hindi ka sumusunod porke ikaw ang may hawak ng investigasyon. Maramdaman mo rin yan kapag ikaw naging hipe at hindi ka sinusunod ng chief investigator mo sa sinabihan ka, binigyan ka ng instruction, magagalit ka rin. Ha? Tandaan nyo yan. Darating rin kayo sa punto na yan.